Good morning guys, nandito po tayo ngayon sa aking video at ako po ay mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about sa depression. Ano po bang depression? Ang depression ay is a mood disorder that causes a presently feelings of sadness, loss of interest. Ito po ay sakit sa isip or mental disorder. Ito po ay mahirap na sakit. Dahil ang kalaban mo po dito ay ang iyong utak. Dahil akala mo ay wala nang nagmamahal sa iyo. Akala mo ay nandyan na sa iyo ang lahat ng problema. Wala ka ng halaga sa mundong ito. Kaya nade-depress ka. Kaya yan yung naiisip mo. At sabi dito, sadness and loss of interest. Parang wala ka ng interest sa mga bagay-bagay. Parang gusto mo na lang magmumuk sa kwarto nyo. Yan po. Pero sabi po ng Biblia, sabi po sa Bible, ang Panginoon mismo ang nangunguna sa iyo at makakasama mo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Kahawag kang panghihinaan ng loob. O sabi ng Diyos, huwag daw tayong panghihinaan ng loob. Dahil kasama natin siya kahit saan tayo pumunta, kahit ano pa ang nangyayari sa atin, tayo pa ay pumunta sa ibang lugar, ibang bansa, tayo ay kasama niya. Tapos ang sabi pa niya ay, huwag daw tayong panghihinaan ng loob dahil kasama natin siya. At sabi sa 1 Peter 5 verse 6 to 7, cast all your anxiety in Him because He cares for you. Ibigay daw natin lahat ng ating anxiety, mga problema sa buhay dahil meron siyang care sa atin. He cares for you and me. Tayo hindi niya pababayaan. Mahal niya tayo. Ibigay lang natin sa Kanya at siya na ang bahala. Wow! Siya na pala ang bahala. Kaya kung meron man tayong depression sa buhay, problema sa buhay, ibigay natin sa Kanya. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Dahil siya ang bahala na doon. Dahil galing tayo sa Kanya at tayo ay tutulungan niya. Sabi pa nga sa Deuteronomy 31 verse 8, at ang Panginoon ang siyang nagpupuwa sa inyo. Siya ay nasa iyo, hindi Kanya iiwan ni pababayaan. Ikaw ay huwag matatakot ni maglulupaypay. Huwag daw tayong matatakot ni maglulupaypay dahil kasama natin siya. Inuulit ko, kasama natin siya. Huwag tayong matatakot. Tayo ay maging malakas ang loob dahil kasama natin siya. God is powerful, God. Makapangyarihan siya. Lahat ay nagagawa niya. Sabi pa nga sa Luke, in God is nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay nagagawa niya dahil siya ay Diyos. The loving God. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Bigay natin lahat ng mga problema natin, mga anxiety natin. Huwag tayong magpatalo sa ating isipan dahil kinukontrol lang tayo ni Satanas para tayo ay malugmok, para tayo ay mahirapan, para tayo ay mapunta sa kamatayan na para tayo ay mapunta sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, huwag tayong panghihinaan ng loob. Tayo ay maging malakas dahil kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. At sabi pa ng iba, kapag ang iba ay dumaranas ng depresyon, ang kanilang sinasabing pangtanggal ng depresyon, pangtanggal ng problema ay nagiinom sila, nagsusugal, kung ano-anong bagay ang ginagawa para matanggal ang kanilang lungkot. Nagiinom sila sa kanilang bahay, mga barkada, para matanggal lang. Ngunit mag-ingat tayo dahil sabi ng Diyos sa Luke 21 verse 34, be careful or your hearts will be weighed down with caressing drunkenness and the anxieties of life, and that they will close on your suddenly like a trap. Lahat daw yan ay trap. Trap lang yan ni Satanas. Sinasabi pa nga panandali ang kasiyahan. Tayo hindi pala natin alam sa likod niyan ay kalungkutan. Pag-iinom tayo,
tayo ay magiging masaya. Ngunit sa totoo niyan o sa likod niyan ay kalungkutan, walang kasiyahan. Sabi pa nga dito sa Luke 21 verse 34 ay like a trap. Trinatrap lang tayo. Dinalagay lang tayo dun, Satanas, para tayo ay matrap niya. Kaya't huwag tayong gumawa ng ating sariling kasiyahan dahil ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya't huwag tayong matakot o mabahala sa ating buhay dahil ang Diyos ay suma sa iyo at suma sa akin. Tayong mabahala, manampalataya sa Kanya at tayo'y tutulungan niya. Siya ang lalaban para sa atin. Di niya tayo iiwan dahil mapagmahal siyang Diyos. Kaya't huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung meron man tayong problema, huwag tayong tumakbo sa kaibigan natin, dun sa ating kapitbahay. Unahin natin ang Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin, hindi sila. Dahil nasa Diyos na ang lahat. Dapat kailangan natin ng Diyos. Dapat tayo ay manampalataya, manalangin at humingi sa Kanya ng tulong upang tayo ay mawala sa kadiliman. Sabi pa sa Joshua 1:9, hindi ba kita inuutusan ikaw ay maging mapagpalakas at magpakatatag ng mabuti, huwag kang matatakot ni maglulupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Wow! Kahit man tayo ay kahit saan tayo pumunta ay kasama natin ng Diyos, tayo ay maging matatag. Inuulit-ulit dito ng Diyos sa Biblia ay huwag tayong maging maglulupaypay, tayo ay maging malakas. Inuulit-ulit niya na huwag tayong maglulupaypay, maging matatag tayo at maging manampalataya tayo sa Kanya at tayo ay kasama niya kahit tayo ay saan pumunta. Guys, ulitin ko lang, sabihin ko sa inyo ay gawin natin kung ano ang inuutos sa atin ng Diyos. Kung sabihin ng Diyos ay maging matatag ka at huwag kang mabahala, bibigyan kita, ako ay nasa iyo at ikaw ay nasa akin, at i-keep natin yan dahil ang mga promise ni Lord ay hindi niya pinapako. Promise niya ay promise niya, tinutupad niya yan. Kaya tayo ay maging maging matatag. Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Totoo yan, kasama natin ang Diyos. Maging matatag tayo. Kaya kung tayo ay may depression, anxiety, mga problema sa buhay dahil ngayong mga taon na to, alam kong maraming nadidepress na dahil walang pera, walang pagkain, minsan walang makausap dahil lockdown. Kausapin natin ang Diyos. Tayo ay humingi sa Kanya. Sabihin natin na, Panginoon, tulungan mo ako. Dahil ako ngayon ay may problema. Wala namang problema na hindi nasosolusyonan ng Diyos. Dahil lahat ng problema ay nasosolusyonan ng Diyos. Ang problema na hinaharap mo ngayon ay maliit pa yan sa problema ng Diyos. Hindi naman nagtatagumpay ang kadiliman sa liwanag. Kaya tayo ay manimpalataya at tayo ay tutulungan niya. Yan lang po ngayon ang aking i-share sa inyo about depression. Kung tayo po ay nadidepress sa buhay, may problema sa buhay, tayo ay manampalataya sa Kanya at tayo ay ibigay natin ang ating mga problema sa Kanya at tayo ay tutulungan niya. At God bless po sa lahat. At salamat.